Ay guys, tayo po ngayon ay magluluto ng ube para sa merienda natin. Hi guys, tayo po ngayon ay magluluto naman ng ube dahil nung isang araw ako ay nag-harvest ng malaking ube. Pero ang ubeng ito ay hindi po talaga kulay ube, kundi ito ay may pagkaputi orange o dilaw. Kadalasan po kasi ng mga nahuhukay na ube na kapag malalaki talaga ay hindi na siya kulay ube. Di ko lang alam kung sadya talagang ang ube ay nagiging puti kapag malaki na o talagang lahi lang talaga ng puti ang malalaking ube. Kasi kadalasan naman ng mga nahukay ko na mga katamtaman na ang laki ay talagang obeng-obe talaga ang kulay. Pero wala namang problema dahil pare-pareho rin lang naman ang lasa niyan. Sa kulay lang naman nagkakaiba siya. Pero kapag maliit talaga ay obeng-obe ang kulay, pero pag ganito ay puti o kapag medyo na di ko kaagad na hukay ay nagkukulay na siya puti at kaya parang o kaya dilaw na o yellow. Ang ube talaga ay hindi madaling root crops na hindi katulad ng iba. Una pa lang mahirap ito hukayin dahil talagang malalim ang kailangan mo at medyo lakihan mo ang hukay para hindi masugat o magkahiwa-walay pag hukay mo. At kahit nahukay mo na siya ay madikit talaga ang putik niya, ang clay ay dumidikit siya makapal. Kaya bago mo siya hugasan ay kailangan tanggalin mo na muna ang talagang mga buhangin na nakadikit, lalo na yung mga clay na madikit talaga bago siya hugasan. At ganito ay hinugasan ko na at binalatan ko na. Pero medyo malalaki pa yan ay kailangan pa yan ay medyo liitan. At haluan ko rin ito ng saging at saka meron ding galapong na malagkit at kaunti lang na gabi. Saging at gabi, pero mas marami ang ube na aking ilalagay. Lalagyan ko rin ito ng anis at saka luya. At ito ay nawalatan ko na at ito naman ang aking saging. Kamote ay aking babalatan at ihahalo ko. Sa pagluluto nito ay kailangan hindi sabay-sabay siya ilalagay dahil merong madaling maluto. Ang saging ay madali siyang maluto dahil malambot lalo na kapag hinog. Ang uunahin ko nito yung gabi kasi di ba ang gabi ay medyo makati kapag hilaw. Pero kung nagkataon kasi wala akong kamuting kahoy, yun ang mas pinakamatagal na maluto, matigas. Pero masarap sana pag may kamuting kahoy dahil yan ang nagpapalagkit. Pero dahil meron namang gabi at ang ube ay malagkit din naman, kaya lang iba rin ang lasa kasi ng kamuting kahoy. Pero meron lang kaunti ito na gabi at saging mas lalong magpapatamis at saka kamote.
ito naman ang anis na aking ilalagay at syempre ingatan mo na hindi mahalo yung stapler. At ito naman yung nyog na aking kukudkurin at kailangan magandang klase para mas manamis-namis at masarap. Ito ang aking kukudkurin, talagang mano-mano ang aking gagamitin kudkuran para maipakita sa inyo ang mga sinaunang kagamitan dito sa amin sa probinsya. At yung sabaw naman ay kailangang inumin natin, pero drink moderately. Pero masarap ito at marami itong health benefit sa ating katawan. Ang katas ng nyug. Sa pagkukudkod naman, hindi naman talagang kailangan masyadong diin. Kailangan, sabi nga, slowly but surely. At meron tong sakto lang na lakas na kailangan para makuha mo. At pag-ingat ka, baka masugat ka ng blade dito ay matutulis ito at talagang matalas. Nung wala pa kasing mga machine, meron din namang machine na dito sa amin sa barangay. Pero minsan gusto ko yung mano-mano para ma-experience ko pa rin yung dati at saka exercise din ito para talagang hindi naman talaga tayong ay mabayaan ang ating katawan. Kailangan meron din tayong effort pa rin na gagawin katulad dito. Kahit naman pwede ka dito bumili na direksyon na pakudkod, pero ito talaga ginawa ko mano-mano talaga. At saka kasi yung mga kagamitan namin ng mga sinauna talagang di namin inaalis sa bahay dahil kapag brown out, syempre wala namang kuryente yung machine na yung di kuryente na kudkuran. Syempre kailangan meron ka pa rin gamit ng mga katulad nito. Ngayon naman ay aking kakatasin na yung nyog, ang kakanggata. Gagamit ako ng salaan at tinatakal ko yung unang gata, yung kakanggata sa isang mug o mahigit ng konti para siya ay talagang makuha yung pinaka-una talaga na mas makatas na ang kakanggata. Yung pangalawa naman, i-exact mo lang sa kung gaano karami ang lulutuin mo. Kailangan marami ang sabaw kasi pag ginataang ube, talagang kailangan nito ang mas maraming sabaw, hindi tulad ng ibang luto dahil siyempre maganda yung may hinihigop ka rin naman habang kumakain ka. Hindi tulad ng tinatawag dito sa amin na pinakro. Ang pinakro ay talagang tuyo yung pag, medyo tuyo yung kapag niluluto, pero ang ginataang katulad nito na ube, nasabaw talaga ito. Kaya lang kailangan merong kakangata para masarap naman. Dapat na asukal.
At ngayon naman ay gagawa tayo ng dough. Ang dough na ito ay galing sa galapong o dinurog o giniling na malakit na bigas. Kaya naman ganito ang kulay nito kahit ito ay pinagiling ko pagkatapos na ipagiling ko yung kakao na kulay brown. Inuna ko muna yung kakao pagkatapos pinagiling ko na yung malakit na bigas kaya ganito ang kulay. So naka-reserve lang ito at ngayon ay gagamitin ko na ito sa ganito sa ginataan. Gagawa ko ng parang bilo-bilo. At bilo-bilo na ito. Pero iba rin kasi yung sago. Di ako nakabili ng sago pero pwede na. Masarap din naman ang galapong na tinatawag sa kamay nila. Shoutout nga pala doon sa mga lahat ng aking manonood na mga dati na madalas manood. Lalo na doon shoutout din doon sa aking dating teacher na nung high school na madalas manood. Kasama na rin yung kanyang kapatid at mga pamangkin na laging nanonood na taga rito rin sa amin sa barangay. God bless po, ma'am. Sa iba kong mga vlogs, madalas na pinapakita ko yung pagluluto sa mga sinauna kong kitchen na 3 bato na tinatawag dito na sugang. Ngunit kapag ganito na nagmamadali ay gumagamit rin naman ako ng LPG. Ito nga pala ang loya ay nagpapasarap ito. Kailangan muna itong durugin bago ilagay, katasin para mas masarap. Kasama rin ng anis na nagpapabango ng linoto. Minsan naman nilalagyan ko pa ito ng pandansina, ngunit din ako nakakuha ng pandansina. At kailangan din muna medyo pakuluin ang gata na bago ilagay, at ito ay ilalagay ko na para hindi naman masyado madurog yung mga niluluto natin. Katamtaman lang ng medyo kulo na saka na ilagay. Titingnan rin natin kung kailangan pa ba ito takpan kapag titikman natin kung medyo di pa siya luto. Saka panghuli na ilagay yung kakanggata. Sa kakanggata doon mo na ihahalo yung asukal para talagang matunaw talaga ang asukal. I-ready mo na siya pero sa huli mo na siya ilalagay kapag luto na itong mga niluluto natin. Yung kakanggata na tinatawag dito sa amin na hatek. Yung unang piga bago ang ito. Ang pangalawa na piniga ito na yung inuna kong ilagay sa pangmaramihan na gata. Pero yung kakanggata sa hulihan nyo ilalagay, yung tinakal ko lang sa isang mug. Yun ang una kong piniga na mas magpapasarap. Ganito lang po mga manonood. Maraming salamat po. At para kapag gusto natin madaling maluto, ay tatakpan natin. Minsan-minsan naman ay titingnan natin at
tikman natin kung luto na bago natin lagyan ng gata. Sa gata ay nandun na yung asukal para doon patunawin sa kakanggata, habang ito naman ay medyo binabalansi, binabalik-baliktad natin para mabalansi yung luto. Huwag naman masyado, dahil kapag masyado ay nadudurog yan. Yung eksakto lang kumbaga sa pagluluto. Guys, ito na nga pala yung kakanggata na aking ilalagay. Nandun na yung asukal na pinatutunaw. Para ang asukal kasi ipapahuli mo na, kasi bago kasi ilagay natin, kailangan muna habang niluluto i-evaporate pa yan. Siyempre pag nag-evaporate, parang babawas yung kanyang sabaw. Di makakatipid ka sa asukal kasi sa kakanggata mo na nilagay. Pero kung ilagay mo kaagad, matabang yun. Parang nakakatipid din kasi kapag nilagay mo kasi sa hulihan ang asukal, nag-evaporate pa yan, bumabawas pa ang katas. Doon mo na siya ihahalo sa kakanggata na panghuli mong ilalagay. Kumbaga praktikal lang yan. May mga procedure naman kasi talaga ang pagluluto. हुई बेचैनी सी लगता है बेचैन तू, बावली हूँ मैं लगता मुझे थोड़ा पागल तू, हमें थोड़ी क्रेजी हर जगह दिखता है तू, मॉर्निंग टू नाइट प्यार करे बस मैं और तू, चल कहीं सबसे परे हो जहाँ न फासले, चले जाए चले जाए चले जाए चले जाए सभी से दूर, खो जाए हम एक तुझे, थोड़ा तू भी चाहे बस चाहे बस चाहे बस चाहे फितूर में चूर, हाथों में हाथ लेकर चले जहाँ पे प्यार हो, न कोई तकरार हो, चाहतों का मीठा सा सुरूर, just one love tonight. प्यार से ये हम है, इश्क इबादत आबिदा में, हो जो कभी मुश्किलें लगती है आसान तेरी बाहों में, चल कहीं सबसे परे हो जहाँ न फासले, चले जाए चले जाए चले जाए चले जाए सभी से दूर, खो जाए हम एक तुझे, तू भी चाहे बस चाहे बस चाहे बस चाहे फितूर में चूर, हाथों में हाथ लेकर चले जहाँ पे प्यार हो, न कोई तकरार हो, चाहतों का मीठा सा सुरूर, just one love tonight. Nandiyan tayo guys. चल कहीं सबसे परे हो जहाँ न फासले, चल कहीं सबसे परे हो जहाँ न फासले, चले जाए चले जाए चले जाए चले जाए सभी से दूर, खो जाए हम एक तुझे, तू भी चाहे बस चाहे बस चाहे बस चाहे फितूर में चूर, हाथों में हाथ लेकर चले जहाँ पे प्यार हो, न कोई तकरार हो, चाहतों का मीठा सा सुरूर, just one love tonight.
life, environment, music, and travel.